Pagpapatuloy. Ipinaliwanag niya na ang misyon ay protektahan ang anak ng isang mayamang mangangalakal at ang proseso ng pagpili kung sino sa dalawa mula sa Roach Fried Trading Company ang magiging susunod na may-ari. Inupahan sila upang tiyakin na hindi sila magkakasakitan. Inakala niyang ang tagapagmana ay magiging isang sakam na tao, ngunit sa halip, isang magandang babae ang lumabas mula sa karwahe at ipinakilala ang sarili bilang si Leona. Siya ang tagapagmana ng Roach Fried Company. Sinabi niya sa lahat na ikinatutuwa niyang makilala sila habang sila'y papunta sa bayan. Si Leona ay pabulong na nakikipag-usap sa isang babae habang makikita si Enred sa likuran. Wala siyang binibigkas na salita mula sa unang pagbati, at ang kaunting komunikasyon na nagaganap ay ginagawa sa pamamagitan ng kanyang kasambahay. Sinabi ng kasambahay na magpapahinga muna sila sa isang inn at maghihintay sa iba. Ang kanilang pangunahing layunin ay samahan si Leona at wala ng iba. Naalala ni Enred ang mga sinabi ni Odin, na ang edad, postura, posisyon, at tingin ay mahalagang impormasyon na dapat pagtuunan ng pansin, dahil ang kakayahang unawain ang estratehiya ng kalaban ay isang kasanayan din. Pinagmamasdan at sinusuri niya ang paligid. Napansin niyang kaliwete ang gwardya ni Leona, mabigat ang kanyang mga hakbang, iniisip kung armado ito ng mabigat. Ang kanyang espada ay nagpapakita na siya'y malakas, ngunit walang sinuman sa kanila ang kasing lakas ng isang special rank. Kahit kulang ang kanyang pagsusuri, sapat na ito para sa ngayon. Nagkomento si Jackson na kung nababagot siya, maaari silang maglaro ng isang laro na naglalaman ng pagtukoy sa mga tunog. Sinimulan ni Jackson na pangalanan ang tunog, at sinabi ni Enred kung saan ito nagmula. Sinabi ni Jackson na ang tunog ay mula sa isang papel na bag, at sinabi ni Enred na ito'y mula sa isang babae sa palengke ng pagkain. Nagpatuloy ang laro hanggang sa tanungin ni Jackson si Enred na tukuyin ang tunog ng pagklik ng dila. Nang magsimula si Enred na pakinggan ito, sinabi ni Jackson na huli na, dahil ito ay nagmula sa isang lalaki malapit sa tindahan ng sapatos. Ipinaliwanag ni Enred na ang layunin ng laro ay hanapin at tukuyin ang pinagmulan ng mga tunog, na mas mahirap kaysa sa inaakala. Habang papunta sila sa inn, patuloy pa rin ang kanilang laro. Sinabi ng gwardya sa kanila na kukuha sila ng kwarto sa itaas, at maaari silang lahat maghintay doon. Ang commander ay umupo kasama nila at nagsabing mukhang kawili-wili ang ginagawa nila, kaya gusto niyang sumali. Sinabi ni Enred na narinig niya na mas sensitibo ang mga diwata kumpara sa mga tao. Nagpatuloy sila sa laro habang sinabi ni Jackson na may kutsilyong nahulog sa sahig. Bago pa man makasagot si Enred, sinabi ng ferry commander na ito ay nangyari sa ikalawang palapag malapit sa hagdan. Nangyari ulit ito nang tanungin ni Jackson tungkol sa isang punyal na hinugot mula sa kaluban. Sinabi ng commander na ito ay nasa entrada ng inn. Sinabi ni Enred na hindi na siya makasali sa laro. Napansin niya ang isang bagay habang ang direksyon ng laro ay tila nagiging seryoso. Tinanong ni Jackson kung saan tahimik na inoobserbahan sila, at sinabi ng ferry commander na nasa likod mismo nila. Napansin nila ang isang lalaking humahawak sa kanyang espada. Agad nilang inatake ang kalaban sa likod nila at napatay ito sa isang mabilis na galaw. Sinabi ni Jackson na ang suspect ko ay isang ambush, at sumang-ayon ang commander. Nataranta ang ibang mga mersenaryo sa pag-atake ng mga asasin. Isang asasin ang sumugod mula sa likod patungo kay Enred, ngunit mabilis niyang tinaga ang lalamunan nito. Biglang may narinig silang sigaw mula sa itaas, at sinabi ni Enred na ang komisyoner ang kanilang pakay. Tumakbo siya paakyat habang ang isang asasin ay nagsabing walang makakaligtas. Nagbagsak ito ng mga kutsilyo, ngunit ginamit ni Jackson ang kanyang karanasan sa paglalaro ng PUBG, kaya ginamit niya ang kawali upang harangin ang mga kutsilyo. Samantala, madaling pinagpapatay ng ferry commander ang mga asasin sa unang palapag. Nagtaka sila kung bakit napakalakas ng kanilang mga kalaban. Sinabi ng mga asasin na gagamitin nila ang dami nila upang talunin sila. Sinaksak ni Jackson ang lalamunan ng isa habang tumatakbo si Enred paakyat. Sinabi ng ferry commander na mas malalakas ang mga miyembro ng kanyang squad kaysa sa leader nila, ngunit lahat sila ay sumusunod at nagtitiwala sa kay Enred, kaya nagtataka siya kung bakit ganito. Isang asasin ang sumugod sa ferry commander habang sumisigaw. Ngumiti siya at sinabing, interesting ito, bago niya ito sinaksak sa braso at lalamunan ng sabay.
Sa itaas, sinaksak ni Enred ang isang assassin sa dibdib at ipinako ito sa dingding. Sinabi niya, matapos makaharap ang assassin na sumubok kay Krang dati, at kamakailan ang engkantong assassin ay umaatake sa ganitong paraan. Hindi na siya naaapektuhan. Ang lahat ng lakas at kasanayan sa pakikipaglaban na kanyang pinagsanayan ay nagpaparamdam sa kanya na parang isa na siyang ganap na ibang tao. Sinabi ni Oden na mabagal pa rin siya, ngunit nararamdaman na niya na mas pino ang kanyang galaw habang tinatadyakan niya ang assassin diretso sa dibdib, tinutulak ito sa rehas, at pinatalsik mula sa ikalawang palapag. Pagkatapos ay napansin niyang tumilapon ang babaeng gwardya mula sa silid ni Leona, at tumama ito sa rehas. Tumakbo siya papunta sa pintuan upang makita ang nangyayari. Isang assassin ang sumisigaw ng "Glory to Aspan" habang papalapit kay Leona upang saksakin ito. Tumayo ang kasambahay sa harapan ni Leona, sumisigaw ng "Hindi", at tila handang magbuwis ng buhay. Sinabi ni Enred na masyado nang malapit ang assassin para magamit ang whistle daggers, at hindi siya sigurado kung kaya niyang pigilan ito o maabot sa oras. Nagsimula siyang magbalik tanaw sa paraan upang mabilis na makalapit. Sinabi niya na minsan na niyang nakita ito sa isang labanan sa gabi. Alam niyang imposibleng magaya ito ng perpekto sa kanyang kasalukuyang antas, ngunit susubukan niya ang kanyang makakaya. Sinubukan niyang gayahin kahit kaunti, dahil sapat na iyon. Ginawa niya ito, mabilis na tumakbo at papalapit sa assassin. Habang bumabagsak ang talim ng assassin, nakita si Enred na umabot sa harapan nito. Ginamit niya ang kanyang likod upang harangin ang atake. Nagulat ang assassin nang ang kanyang atake ay hamagod sa likod ni Enred ngunit hindi tumagos. Napatunayan na hinarang ito ng kanyang baluti. Sinabi ni Enred na sobrang nagpapasalamat siya sa baluting nakuha niya mula sa Gwaelin Guild. Sinabi niya sa assassin na mag-usap sila sa ibaba. Pagkatapos, binuhat niya ang assassin sa kanyang balikat at pareho silang tumalon mula sa bintana. Bumagsak sila sa lupa sa labas. Habang umuubo ang assassin, tumayo si Enred at sinabing nagawa niyang gawing panangga ang kalaban upang bawasan ang sakit ng kanyang pagbagsak. Sumilip si Leona mula sa bintana, nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Enred na wala ng kalaban sa ikalawang palapag. Ang lalaking assassin ay halatang nasaktan mula sa pagbagsak ngunit nakatayo pa rin na nagpapatunay na matibay siya. Hinugot ng lalaki ang isa pang talam. Tinawag siyang baliw ng assassin, tinatanong kung isa ba siyang border guard. Sinabi ni Enred na hindi. Sumagot ang assassin na kung ganoon, walang dahilan para hindi niya matalo si Enred, habang hinuhugot ang pangalawang espada. Napansin ni Enred na kahit magkaiba ang haba ng mga espada ng lalaki, hindi siya nawawala sa balanse. Naisip niya kung marunong ba itong gumamit ng flowing sword at iniisip kung paano tutugon. Sinabi ng assassin na uunahin niyang patayin si Enred at pagkatapos ay sisirain ang babaeng iyon. Tinanong ni Enred kung may nagsabi na ba sa kanya na masyado siyang madaldal. Nagalit ang assassin at sumugod. Sinabi ni Enred na matagal na mula noong huli siyang nakipaglaban ng seryoso, at mukhang malakas ang kalaban. Ibababa ni Enred ang kanyang likod na paa, naghahanda sa posisyon, iniisip kung ano ang unang dapat niyang subukan. Naghanda ang assassin, itinutok ang isa sa kanyang mga espada at tinaas ang isa pa. Sinabi ni Enred na ang parehong atake ay sabay na darating, isang Valen duet. Habang papalapit ang isang espada sa kanyang ulo, umiwas siya sa kaliwa. Agad na sinundan ito ng assassin ng isang hampas, na iniwasan ni Enred sa pamamagitan ng pagyuko. Sinubukan ulit ng assassin na tumusok ng pasulong, ngunit umatras si Enred upang lumikha ng distansya. Pagkatapos, sinubukan ng assassin ang isang malaking lundag na tusok, ngunit iniwasan ito ni Enred sa pamamagitan ng pagyuko sa kabilang gilid ng lalaki. Tumayo si Enred sa likod ng assassin, na tila napagtanto na nagkamali siya. Hindi siya makapaniwala na naiwasan ng isang estranghero ang lahat ng kanyang mga atake. Sinabi ni Enred na impressed siya, ngunit wala itong talento para matutunan iyon. Base sa bilis at katumpakan ng assassin, kasing galing lang siya ng tinatawag ni Enred na saksak ng manyak na nakaharap niya sa kanyang unang loop. Sumugod muli ang lalaki, tinawag siyang baliw habang inaakusahan na nagsasalita ng kung ano-ano. Tumutok si Enred sa mga espada ng kalaban, pinapansin ang kanilang galaw.
Sinabi niya na ngayon naiintindihan na niya kung aling daan ng atake ang gagamitin ng assassin. Itinaas ni Enred ang kanyang braso at maayos na inusad ang kanyang espada, tinamaan ang lalaki sa dibdib. Ginawa niya ito nang walang nasayang na galaw. Bahagyang nagulat si Enred at sinabing ang plano niya ay saksakin ito sa puso, ngunit medyo nagkamali siya ng lugar. Nagsimulang sumigaw ang assassin. Habang hinuhugot ni Enred ang kanyang espada, sinabi niya na marami pa siyang kailangang pagbutihin at kailangan niyang magsanay kasama sina Ragna at Jackson. Tiningnan niya ang lalaki habang bumagsak ito sa sahig, at nakita niya ang ibang mga assassin na tumatakbo palabas sa likod, sinasabing kailangan nilang umatras. Sinabi ni Enred na kailangan niyang habulin silang lahat, ngunit sinabi ni Jackson na ang laban niya ay nakakuha ng labis na atensyon. Tinuro ni Enred ang mga tumatakbo at sinabi na tumatakas sila. Sumagot si Jackson, oo nga, na ikinagulat ni Enred kung bakit hindi niya hinahabol ang mga ito. Sinabi ni Jackson na hindi sila inupahan para hulihin ang mga kriminal, at dahil tumakbo na ang mga ito, ligtas na ang komisyoner. Sinabi ni Enred na dapat siya'y nakatutok lang sa misyon. Ang ferry commander ay nagsabi na hindi masama ang ginawa niya. Tinanong ni Enred kung okay lang ang commander, at tumagilid ang ulo nito, sinasabing hindi siya makapaniwala na nag-aalala ito para sa kanya. Dagdag pa nito, hindi siya makakatulog dahil sa paru-paro sa kanyang tiyan. Tinitigan siya ni Enred ng may seryosong ekspresyon. Tinanong ni Leona kung magkasintahan ba sila. Sinagot niya ng hindi, at nagtanong ang ferry commander kay Enred kung ang lahat ng ginawa nila ay parang biro lamang para sa kanya. Muli siyang nagbigay ng seryosong ekspresyon at nagtanong kung ano bang mali sa lahat ng tao na ito. Tinanong ni Leona ang pangalan niya, at sinabi niya ito. Nagpasalamat si Leona sa pagprotekta sa kanya, sinasabing babayaran siya ng maayos sa hinaharap. Sinabi ni Enred na ayos lang, dahil iyon ang ipinag-utos sa kanya. Tiningnan siya ni Leona na parang may gusto pa itong sabihin, ngunit hindi pa niya sinabi. Lumipas ang ilang oras, ipinaliwanag ni Enred na ang mga nahuli nila ay ipinadala sa hukbo, at nagpadala ng mga karagdagang puwersa bilang paghahanda kung may ikalawang atake. Nakaupo si Enred sa isang mesa, iniisip kung sino ang mga assassin. Sinabi niyang ang ilan sa kanila ay magaling, kaya hindi lang basta panlalob ang dahilan ng mga ito. Inisip niya na marahil ay isa ito sa mga ginagawa ng ibang tagapagmana ng kumpanya. Habang bumababa si Leona mula sa hagdan, sinabi niyang maaga. Siyang nagising. Sinabi niya na iyon ang kanyang shift para magbantay. Umupo si Leona sa tabi niya, inilapit ang kanyang upuan, at sinabing dapat sumali siya sa kanya. Dagdag pa niya, bibigyan siya ng pagkakataon na sumali sa kanyang personal na puwersa dahil ang Rodge Fried Company ay hindi nagbibigay ng sapat na kasiyahan sa kanilang mga pangunahing kasosyo. Kasama sa mga nabanggit ni Leona ang Shepherds of the Wilderness mula sa Beastlands, ang Black Leather Guild na kilala sa panghuhuli ng mga dragon, at ang Glacial Rangers na mga tagapagtanggol ng permafrost. Dagdag pa rito, ang mapa ng kumpanya, na naglalaman ng mga pangunahing ruta at espesyalidad ng rehiyon, ay napakahalaga, sapat para mabuhay ng marangya ang sinumang magbenta nito nang hindi na nangangailangan ng anupaman habang buhay. Sinabi ni Leona na napakarami nito para iwanan niya. Dagdag pa niya, ang mga anak na lalaki ng dating may-ari ay puro hangaal. Kailangang protektahan at palaguin niya ang organisasyon, at kailangan niya ng mahuhusay na tao para magawa ito. Mga taong sapat ang talento upang iligtas siya mula sa bingit ng kamatayan at may personalidad na hindi naghahanap ng karagdagang gantimpala. Sinabi niyang marami ang gustong magkaroon ng posisyon sa kanyang asosasyon, at marahil si Enred ay hindi naiiba. Muli siyang inalok na sumali, at ipinangako niyang ibibigay niya ang anumang gusto nito. Sumagot si Enred ng hindi, na walang pag-aalinlangan. Hindi makapaniwala si Leona na tumanggi siya ng ganoon kabilis at tinanong kung bakit. Bumaba naman si Jackson mula sa hagdan at sinabing hindi maganda ang patuloy na pagpilit matapos tumanggi ang isang tao. Dagdag pa ng ferry commander na hindi bagay sa isang mangangalakal ang ganoong asal. Tumango si Leona, sinasabing tama sila. Ipinahayag niyang darating ang iba pang mga tagapagmana ng asosasyon sa tanghali, at kailangan niyang maghanda. Umalis siya paakyat sa hagdan. Habang naglalakad sina Diwata at Jackson, tinanong ni Jackson si Enred kung mahirap bang babae ang tipo niya, matapos niyang maakit ang isang mayamang tagapagmana.
Tumanggi si Enred, at nagpatuloy si Jackson, sinasabing dapat niyang itigil ang pang-aakit ng mga babae. Sumagot si Enred na hindi niya ginawa iyon kahit kailan. Sinabi naman ng ferry commander na siya raw ay isang two-timer, at sinabing nasaktan siya. Napag-rate ang ngipin ni Enred at sinabing pasensya na, baka nagbago na ang panlasa niya. Nagulat si Jackson, pati na rin ang commander, na nagkaroon siya ng sagot. Narinig naman ito ng ilang taong Marites sa labas, na nagsasabing hindi sila makapaniwalang siya raw ay isang siraulo na nang aakit ng isa pang babae samantalang mayroon siyang ferry commander. Nginitian siya ng ferry commander, itinuring ito bilang tagumpay, habang si Enred ay napapahiya sa kanyang ginawa. Pagkatapos nito, maririnig si Chris na sinasabing narinig niya ang lahat at ginugol ni Enred ang gabi kasama ang commissioner pagkatapos nito. Isang gabi, nag-umpisa ang lahat na magsabi na, nakuhang makascore, na naman si Enred sa isang mayamang tagapagmana, at hindi na raw siya spellbreaker, kundi heartbreaker. Tinanong ni Enred si Chris kung naroon ba ito para makipagtawanan din sa kanya, ngunit sinabi ni Chris na may kinalaman ito sa Gwylin Guild at kailangan niyang manatiling maalam sa mga nangyayari. Sinabi ni Enred na mabuti iyon at kailangan nitong gawin ang isang bagay para sa kanya, hanapin ang mga nakatakas na assassin at alamin kung ano ang ginagawa nila. Ipinakita na si Renault's Roger Fried, ang dating may-ari ng Roger Fried Merchant Association, ay isang kagalang-galang na tao na may matalas na pag-iisip sa negosyo. Isinasaalang-alang niya ang kanyang anak-anakan na si Leona bilang tagapagmana dahil sa kanyang talas ng isip at talino, ngunit hindi niya nagawang alisin ang kanyang anak sa eksena. Ang kanyang tagapaggupit ay gumawa ng kalokohan, kaya't wala siyang malinaw na tagapagmana sa pamumuno ng Merchant Association nang siya ay pumanaw. Sa bayan, makikita ang isang karwahe habang sinasabihan ang bata, na kailangan talagang magpalit ng tagapaggupit, na nabigo ang mga assassin. Sinabi nila na dapat ay sila na lang ang gumawa at iyon ay isang nasayang na pagkakataon. Ang pangalan ng bata ay Pollard. Sinabi ng lalaking nasa harap niya na makakahanap sila ng paraan at ang kanilang kasunduan ay nananatiling matibay. Sumagot si Pollard, syempre, at nangako siyang bibigyan ito ng gantimpala kung siya ang magmamana ng lahat. Ang isa pang lalaki sa loob ng karwahe ay tahimik lamang na nakaupo. Pagdating nila sa isang inn, binuksan ang pinto at natanong ni Enred at ng iba pa si Pollard. Sinabi nito na masyadong maalikabok doon at tinawag niyang karaniwan na raw iyon para kay Leona, ang tawagin siya sa ganoong lugar. Tinitigan ni Enred ang lalaking may itim na buhok at sinabi sa sarili na makikita pa lang sa tindig nito na malakas siya. Tiningnan siya ng lalaki at nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit tumingin agad palayo na parang hindi siya banta. Itinuro sila ni Pollard at sinabing tawagin si Leona. Sinabi ni Enred na mabuti nang dinala niya si Jackson, dahil kung si Rem iyon, malamang ay napagkamalan nito ang lalaki bilang isang halimaw at binasag ang bungo nito. Napansin niyang inilalabas ni Jackson ang kanyang punyal kaya't pinigilan niya ito. Sinigawan siya ni Pollard at sinabing ano ang ginagawa niya at dapat na itong kumilos. Bumaba si Leona mula sa hagdan, sinabihan siyang tigilan ang pagsigaw dahil hindi iyon naaayon sa kanya, at sinabing late na siya. Sinabi ni Pollard, late, my ass, at sinabing dapat turuan ni Leona ang kanyang mga bodyguard. Bigla siyang sinampal ni Leona ng malakas, at naisip ni Enred na wala talagang normal sa paligid niya. Napabuntong hininga na lang siya habang si Jackson naman ay parang hindi napansin na siya ang pinakaiba sa grupo. Tinanong ni Pollard si Leona kung baliw ba ito at kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Leona na siya ang baliw at pinakikialaman ng isang sundalong mersenaryo ng Border Guards, sabay tanong kung gusto nitong mabulok sa bilangguan habang buhay. Sinabi ni Pollard na hindi niya alam iyon, at bigla namang nag-clear ng lalamunan ang lalaki sa likuran niya, na ikinatakot niya ng kaunti. Sinabi ng bata na hindi iyon siya, sabay tanong kung sino ang sinusubukan niyang pagbintangan at paano niya nagawang sigawan ang isang outsider na tulad niya. Sumagot si Leona na oo, inampun siya, pero ikaw hindi man lang kayang suriin ang mga ruta ng kalakalan o kalkulahin ang mga gastos. Sinabi ni Pollard na trabaho iyon ng mga alipin, at sinabi ni Leona na hindi niya sana sinasayang ang oras niya kung hindi lang dahil sa testamento, na nagsasaad na ang tagapagmana ay kailangang pag-usapan muna. Naisip ni Enred na ang dating pinuno ay malamang na naging masyadong malambot, at kahit paano mo tingnan,
mas bagay kay Leona ang maging tagapagmana. Nagtaka siya kung nais ng dating pinuno na bigyan ng isa pang pagkakataon ang anak niyang si Pollard. Sinabi ni Leona na ang tanging argumento ni Pollard para suportahan ang kanyang pagkamana ay dahil lamang sa siya ay sariling dugo ng former owner. Tinanong ni Pollard na ano pa bang rason ang mas mahalaga kesa doon, at biglang hinawakan ni Leona ang mataba niyang baba, sinasabing kahit paano niya ito. Tingnan, wala siyang pagkakahawig sa ama nila. Dagdag pa niya, ang pagiging mangmang at pangit nitong mukha ay nagpapatanong sa kanya kung kanino nito namana ang mga iyon. Hawak ni Pollard ang kanyang espada sa sobrang galit, habang si Enred naman ay inihanda rin ang sa kanya. Bigla siyang nagulat nang makita ang lalaking tinititigan niya kanina na abot kamay na rin ang espada nito. Napansin ni Enred ang posisyon ng lalaki at inisip na gagamit ito ng swift sword. Nagtaka siya kung gaano ito kabilas at tinanong ang sarili kung kasing bilis ba ito ng axe ni Rem o ng isang whistle dagger. Sinabi niya sa lalaki, ipakita mo sa akin ang espada mo. Ang tagpo ay nagiging mas tense nang magsimula ng magbunot ng espada ang lalaki. Ngumiti si Enred at ginaya ito, sabay bunot din ng kanyang espada. Ngunit bago pa man magsimula ang sagupaan, biglang pumasok ang isang lalaki na sumigaw ng, itigil ang lahat. Ito ay si Torres, miyembro ng Border Guards na direktang sumusunod sa hari. Sinabi niya na kung hindi nila ibaba ang kanilang mga espada, ituturing ito bilang pagtataksil. Mukha namang hindi ito kasama sa plano ni Pollard, na halatang nagulat at hindi komportable. Si Enred ay nag-click ng dila, halatang naiinis din. Samantala, si Jackson ay nakatitig lang kay Enred, iniisip kung paano nito sinabi kanina na wala sa paligid nila ang normal, at naisip niya na si Enred mismo ang pinaka-weird sa kanilang lahat. Sinabi ni Torres na ang mga assassin na inupahan ay mga dayuhan, kaya ang kaso ay itatalaga na sa kanila. Ipinahayag niya na ang mga assassin ay umamin na binayaran ng isang merchant association, at tinanong niya si Pollard kung siya ba ang nag-utos dahil sa alitan sa mana. Ang lalaking nasa likod ni Pollard, na halatang nagmamanipula sa kanya, ay nagsabi kung may umamin bang sila ang nagbayad. Kung wala raw sapat na ebidensya laban kay Pollard. Pinagsabihan ni Torres ang lalaki, sinabing masyado itong madaldal at tanong kung iniisip nitong ang border guards ay ganoon sila katanga. Bigla namang nagsalita si Leona, nagsabing nais niyang mag-alok ng kasunduan. Nagmungkahi siya na pareho silang, siya at si Pollard, ay ikulong hanggang sa matukoy ang tunay na nag-utos sa pag-atake. Agad na sumagot si Pollard, sinasabing hindi siya pumayag sa kasunduang iyon. Napaisip si Enred, iniisip kung bakit ang mismong biktima ay humihiling na makulong. Ipinaliwanag ni Torres na ang mga nahuli nilang assassin ay pawang mga tauhan lamang na walang impormasyon at patuloy lang na sinasabi na sila'y inutusan ng kanilang boss. Idiniin ni Leona na may mga tao pang kailangang tanungin, lalo na ang mga nakatakas sa lugar ng insidente, dahil maaaring isa sa kanila ang boss na may detalye ng plano. Tinanong ni Torres kung ano ang gagawin nila kung hindi nila mahanap ang utak sa likod ng insidente. Sinagot ni Leona na tungkulin iyon ni Torres na resolbahin, pero idinagdag na hindi may pagpapatuloy ang usapin ng mana kung walang kasiguraduhan. Nagbigay si Leona ng kondisyon, babalik sila sa kanilang lungsod ngunit sa oras na sila'y ipatawag muli, kailangang bumalik ang lahat. Napansin naman ni Enred na hindi sila magiging tagapagbantay ni Leona kung aalis sila sa lungsod, at ang natitirang proteksyon na lamang niya ay ang kanyang mga personal na bodyguard at hindi nila kakayanin ang mga tao ni Pollard, lalo na ang lalaking parang si kamatayan. Sa isip ni Enred na mamatay si Leona sa oras na mawala ang proteksyon ng border guard sa kanya. Nagtataka si Enred sa isip niya na siguradong alam ito ni Leona, ano ba ang tumatakbo sa isip niya. Habang hawak ni Leona ang isang bagay na inabot ng kanyang alalay, sinabi niyang bilang isang mangangalakal, hindi siya humihingi ng kahit ano nang walang kaukulang kapalit. Ipinahayag niya na ibibigay niya ito sa sinumang makakahuli sa mga assassin na nakatakas. Habang nagsimula siyang ilabas ang bagay na iyon, biglang napansin ni Jackson ang kakaibang tensyon sa paligid. Ito ang ika-4 na likha ng Carmen Collection, ang Carmen Stiletto, sabi ni Leona habang inilalantad ang makinis at eleganteng ngunit napakamapanirang punyal. Si Jackson ay agad na napamulagat, halatang nabigla at interesado, na nagpataka kay Enred kung ano ba ang espesyal sa punyal na ito.
Pagkatapos, si Jackson ay biglang lumapit, tila nabuhayan ng kakaibang sigasig. Boss, ako na ang bahala sa misyon na to, sabi niya ng buong lakas, sabay tumingin kay Inrid. Habang pinagmamasdan siya, nagtataka si Inrid kung bakit ganoon na lang ang motibasyon ni Jackson. Ano bang meron sa punyal na yun? At bakit parang napakahalaga nito kay Jackson? Tanong niya sa sarili, naguguluhan sa biglang pagbabago ng ugali ng kanyang kasama. At dito na nagtatapos ang episode. Sana'y nagustuhan niyo mga lods. Salamat sa panunood. Kung bago pa lang ay huwag kalimutang mag-subscribe para update ka sa susunod na episode. Maraming salamat na rin sa iyo, kita kits.